we are to find. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who
Amen. God first morning po mga kapatid. Tunay na hindi nagkulang ang Panginoon. Ano po? At sa katutunayan ay ngayon kasama na naman natin siya. Tayo muling in-invite niya na dumalo sa morning devotional mga kapatid. Ako inaantok-antok pa. May aibag na yata ako. Lagi ako maaga nagigising. Ano po? Kailangan ko i-adjust yung tulog ko. 2 o'clock gising na ako. Ano po? So, kailangan baguhin. Hindi maganda. No? So, patuloy tayo pinagpala ng Panginoon sa mga ganito. God first morning po sa lahat na nandiyan sa live ngayon. At pakinggan natin si Pastor para sa susunod ulit na lesson. Pastor, good morning po. Kapatid at mga kaibigan, happy Thursday po sa inyo pong lahat. Patuloy tayong pinagpapala ng ating Panginoong Diyos ngayong umaga na ito. So, kumikilos ang Diyos sa mga kakaibang paraan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, siyang nagmamahal sa amin, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo at kami po ay naniniwala at nananampalataya na kayo po ay kumikilos sa bawat isa sa amin sa kahit anong kadahilanan. Amin pong dalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral. Gawin niyo po kami matatag at kayo po ang siyang magbigay sa amin ng buhay at kalakasan. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal. Salamat po sa pagdinig ng aming mga dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sang-ayon po dito sa ating pong pinaka-key-text. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So saan daw po nanggagaling ang pananampalataya? Sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa salita ng ating Panginoong Diyos. So tingnan po natin dito, ang pagtalikod ni Miller sa kakulangan ng deismo ay hindi nangangahulugang siya ay nasasabik na maging isang Kristiyano. Ngunit nagsimula siyang magsimba kung minsan kapag nagugustuhan niya. Ang susunod, sabi po dito, ang susunod na pagbabago sa buhay ni Miller ay dumating noong May 1816 na matuklasan niya ang kanyang sarili sa akto ng paggamit ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Nakuha niya ang kasanayang ito habang nasa hukbo, ngunit napatunayang mali ito. Ang pagkilos na iyon ay maaaring hindi mukhang gaano mahalaga sa karamihan ng mga tao, ngunit ang paksa ng relihiyon ay nagpagulo ng ilang panahon sa isipan ni Miller. O iba-iba naman tayo kasi ng dahilan mga kapatid, no? May tila baga wala lang sa atin yung pagsubok na yun. Pero sa iba ay ito ay malaki ang ginagampanan sa buhay. Bunga nito, ang kaganapang ito ang nagpasimula ng isang krisis sa kanyang buhay. Noong buwan ng May 1816, nang maglaon, isinulat niyang, "Ako ay napailalim sa paniniwalang ito at anong kilabot ang pumuno sa aking kaluluwa. Nakalimutan ko kumain. Ang langit ay lumitaw na parang tanso at ang lupa ay parang bakal. Kaya't nagpatuloy ako hanggang Oktubre noong buksan ng Diyos ang aking mga mata." Dalawang bagay ang nangyari noong September 1816 na naganda kay Miller para sa kanyang krisis sa buwan ng Oktubre. Ang una ay ang pagdiriwang ng labanan ng Plattsburgh. Habang naghahanda para sa isang panahon ng sobrang kagalakan, ang mga veterano ay dumalo sa isang sermon ng gabi bago ang malaking pagdiriwang. Bumalik sila na may malalim na pinag-iisipan. Napalitan ng panalangin at papuri ang saya at ng isipan ng pagsasayaw habang inaalala nila ang mga pangyayari sa mapait na labanan at ang kanilang nakakagulat na tagumpay. So marami tayong labanan sa buhay. Ito talagang matinding labanan. Literal na labanan yan. Tayo din ay meron mga ginagampan ng labanan spiritual battle. Pero ang pinakamahalaga dito mga kapatid, yung kaguluhan ng isip natin, yung mga pinoproblema natin, mapalitan ito ng panalangin at papuri sa Panginoong Diyos. Yun ang higit na pinakamahalaga. No? Meron bang mapait na karanasan tayo sa buhay na ito na pakikipaglaban sa kaaway? No? Meron bang tayong maling desisyon na nagawa sa ating buhay? Pero ang pinakamahalaga mga kapatid ay manalangin at magpuri sa ating Panginoong Diyos. Maging masaya at isipin natin palagi ang Diyos
ang siyang ating karamay, ang Diyos ang siyang ating kanlungan. No, ang pangalawang kaganapan ay naganap noong sumunod na linggo. Natuklasan ng ina ni Miller na lumiliban siya sa iglesia tuwing nasa labas ng bahay ng pastor. Sa gayong pagkakataon, ang isa sa mga diakono ay hindi mahusay na binabasa ang sermon. Nagkamali si Miller na ipahiwatig na kung siya ang babasa ay palagi siyang dadalo. Kaya distiko pa rin si Miller ang regular na nakakatanggap ng mga imbitasyon upang basahin ang mga sermon na pinili ng mga diakono. Isa sa pinakamaganda rin pala yan, ano? Pero may mga tao din naman kasi na, lalo na sa church, may mga tao rin naman sa church na ayaw nila binibigyan ng part at hindi na sila umaten. Pero meron din pala mga tao, katulad ni William Miller, na kapag binigyan mo ng part, tsaka attend sa church. Tsaka active kapag merong part, merong bahagi. May ganun palang mga tao. Iba-iba tayo, mga kapatid ko. So ako din, dati ay pagka bibigyan ko ng part, parang ayoko na magsimba. Pero meron dumating yung pagkakataon na pag meron akong part, doon ako masigasig na magsimba. Yun ang pinakamaganda. No? Kayo mga kapatid, saan kayo doon? Kapag ba binibigyan kayo ng part, di na kayo nagsisimba? O pagka binibigyan kayo ng part, doon lang kayo magsisimba. Hari naman mga kapatid, no? Meron o wala tayong bahagi. Nawa, gumawa pa rin tayo sa gawain ng Panginoong Diyos. Noong September 15, 1816, nabasa niya isang sermon na labis na sumakal sa kanya. Ano ba't napalitan siyang umupo sa gitna ng mensahe? Naabot niya ang isang spiritual na krisis. Pagkaraan ng ilang linggo, gaya ng sinabi niya, itinilat ng Diyos ang aking mga mata at o aking kaluluwa. Natuklasan ko si Jesus, ang tunay na tagapagligtas. Ang pagtuklas na iyon ang nagtulak sa kabataan na mahikaya para sa regular na pag-aaral ng Biblia. Pinakamaganda yan. Natuklasan ni Miller. Yun ang pinakamahalaga mga kapatid. Matuklasan natin na si Jesus ang ating tagapagligtas. Saan man tayong reliyon ngayon, ano man ang ginagampanan natin, ang pinakamahalaga, matuklasan natin ang tungkol sa ating Panginoong Diyos. Di nagtagal, sinabi niya na ang Biblia ay naging aking kaluguran at kay Jesus ay nakasumpong ako ng isang kaibigan. Ang Diyos ay isang Diyos ng mga himala. Yan ang pinakamahalaga. Masumpungan natin ang ating Panginoong Jesus na siyang ating kaibigan. Masumpungan natin ang ating Panginoong Jesus na siyang ating Panginoong Diyos na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Yan ang pinakamahalaga. Yan ang pinakamahalaga. Kaya niyang kunin ng isang nag-aalinlangan tulad ni Miller at magdadala sa kanya sa isang kamanghamanghang pagbabagong loob sa pamamagitan ng kanyang sariling pampublikong pagbasa ng isang sermon. Yan. Naglilingkod tayo sa isang Diyos na gumagamit ng maraming paraan upang maisakatuparan ang kanyang kalooban. Yan po mga kapatid, ano? Ang Diyos ay gagawa ng paraan para tayo ay ma-involve sa gawain. Kaya ngayon, kung ayaw mong ma-involve sa gawain ngayon, ang Diyos ang gagawa ng paraan para ma-involve tayo. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Idalangin natin ang bawat isa. Meron kayong mga anak, meron kayong asawa, meron kayong kamag-anak, na gusto nyo o kaibigan, na gusto nyo masama rin sa paglilingkod sa Panginoon, patuloy lang natin silang idalangin at patuloy natin silang aralan. At sa tulong ng Panginoong Diyos, sa biyaya at tulong ng Panginoon, ang Diyos ang kikilos, ang Diyos ang gagawa ng paraan para sila ay ma-involve at mahalin nila ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya po sa umaga na ito ay patuloy nating idalangin ng bawat isa. So isinasama ko sa panalangin si Nanay Ana Rosbel Hermino na patuloy siyang gumaling, mabigyan siya ng kalakasan. At gayon din po si Ma'am Zenny Popwe, mabuting kalusugan na nagmula sa kanya, sa Panginoong Diyos. At gayon din po kay Nanay Sarmiento, gayon din po kay Nanay Junine Alpindo, aking po dalangin sila na lumakas sila. At gayon din po ang isa sa mga kapatid natin dito sa Pantok na gumaling naman yung kanyang paa. Yan, gumaling yung kanyang paa at siya'y makalakad na. Kasi para siya'y makasama rin natin sa pagsimba dito sa Pantok SDA Church. So salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. So ibalik na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin
P. Lazaro. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Amen. Ayun na po. God moves in a mysterious way. Sabi nga sa awit, ng babae, nakalimutan ko yung awit. Pero yun yun, tunay talaga ng Diyos ay gumagawa sa kakaibang paraan, So, si Miller bilang una ay nagisimba pero baliwala sa kanya pagsimba, Hindi niya balak iyakapin yung pagkakristyano. At sa kanyang pagsimba, bagaman di siya nakikinig, ayaw niyang makinig sa kanyang pagsimba, narinig niya na yung diakono, para bagang nakulangan siya, hindi marunong mag-sermon, parang gano'n, Parang nakulangan siya sa performance. Yun ang ginamit ng Panginoon para siya ay mag-aral. At feeling niya mas may deliver niya na mas maganda yung sermon, So, ayun na nangyari. Kaya si Miller ay natuto at nakilala niya si Jesus pala yung tunay na tagapagligtas. Napakaganda, So, at yun na nagsimula, At totoo naman, kapag tayo ay gumaganap ng part sa church, mas lalo tayong napapalapit kay Jesus, mas lalo tayong naging active, mas lalo tayong nagkakaroon ng trust sa Kanya, at mas lalo tayong napapaibig sa Kanya, Totoo yung subukan nyo, mga kapatid, Dati nung ako'y kabataan, pag ako binigyan ng part, kundi ako magpapalit, hindi ako darating, Pero ngayon ako nang sumasalo lahat ng part na wala, Kaya, sa ngayon siguro meron pa rin ganun, na-attend lang, tama si pastor, Merong a-attend lang pag may part, pag walang part, hindi ma-attend, o kaya pag binigyan mo ng part, hindi pupunta or mapapalit pa. So mga kapatid, ay baguhin na natin ang dinadaya natin sarili natin. Ba't nagsisimba pa tayo kung ganun lang din naman, So dapat tayo makaisa sa gawain, mga kapatid. Oo nga't may sasalo niyan pag di kayo dumating, mas maganda yung kayo kasi para sa inyo rin yan, po. Yeah, ako ay isang tigasalo sa church, Ano man yung part niya sasaluhin ko, Ano man yung part niya sasaluhin ko, po. Kaya para matuloy ang pagsamba. Ayan balik tayo sa LPM, mga kapatid. At patuloy tayo ay matuto. Salamat po, Pastor, sa magandang lesson. Record yun ni Pastor pala. At mas malinaw pag-record kasi mahina yung internet nila doon, naka-mobile data lang siya. Hindi ka gaya doon sa Gimba. At talaga namang generous ang Gimba Church, Meron silang malakas na internet doon, kaya nakaka-internet silang malakas. Ngayon, na-struggle si Pastor sa signal. Mahina yung signal, tas data lang. At kaya ganun, pag nagla-live siya, kundi walang video, napakalabo. So, ayan, nag-record siya, Kaya para sa atin, tayo mahal na mahal talaga ni Pastor, So, balang araw may makikita na tayo mga pangalan dito ng mga taga Bulacan. Mga kasama na rin natin unti-unti, Parang yung dati, tayo lang dito nagkaroon taga West. Meron pang napasama rito taga Pampanga, sila Sister Teresita, sila Sister, sino ba yung mga taga Pampanga dito? Tatlo yan, Yung isa, Sister Yoli, Sister Sinaida, yan. Mga taga Pampanga, po. Ang Panginoon talaga, pagkasama-samahin ng kanyang mga anak, po. Pakisama sa panalangin si Doc Partita, yes po, Sama natin sa panalangin. At ayan, punta tayo sa CLPM. Tayo patuloy na matuto. Makinig ng mga reflection doon, makigulo, po. Pagka gusto ko sumingit doon sa reflection, O kaya testimony, Sumisingit-singit ako dyan. Ayan po. Okay. Good morning. Good morning. Matagal ko na pong gusto mag-testimony. Kaya lang, ngayon lang ako nagkaroon ng courage. Ayan po, sabi nga po Recording in natin, progress. last 2002 pa nag-start ang COP, pero ako po ay born Adventist din, pero matagal na hindi na-emphasize ang COP. So last year po, meron pong si Pastor Falculan yata yan, pumunta sa Cabiao. At stewardship Sabbath po nun. Doon ko po first na yung commitment card. Yan, so yung panawagan ay nagbigay. Pero parang hindi pa COP yung inano niya nun . Basta magkaroon ng
Yun, regular and pero hindi ko na tandaan kung COP yung kanyang bill. So, doon po sa card na yun, nag-commit po ako ng 5%. 5% lang po kasi parang hindi nga COP yung approach niya. No? So, from that time, parang January yata yun. From that time, nagbibigay ako ng 5%. Tapos nakita ko, napansin ko nga yung blessing ng Panginoon ay talagang umaapaw kasi ang daming ginamit ng Panginoon para magpaabot ng blessing sa akin kasi yun yung time din na nag-decide ako na magpa-chemo. Ang daming nagpapaabot ng kanilang mga shared blessings. So hindi ko naramdaman na kailangan ako ng other financial na kailangan kasi marami ang nagpapaabot ng kanilang shared blessings. Pero dumating po sa time na parang 2 months yata yun na wala po akong sinusweldo dito sa CLC. Nadi-deficit ako dahil siguro dun sa yung mga lab test, yun, kapag sa ako nagpapa-medical sa MAMC. So, wala akong sweldo. Tapos hanggang sa nakalimutan ko na yung commitment ko na magbigay ng offering. Tapos, doon ko naranasan na lalo akong kinakapos ngayon. Nang bumalik na yung sweldo ko at hindi na ako nagbibigay sa offering, nakalimutan ko. Kinakapos ako lagi sa pera. Tapos dumating naman ulit yung time ng area fellowship sa Palayan. Si Pastor Jerry yung area to fellowship. Si Pastor Jerry yung nag-speaker. Pero that Friday, bago yung fellowship, ako yung speaker sa Vesper. Stewardship din, yung sa Councils for the Church po. Tapos di ba meron doon isang chapter na ang title mismo ay Councils on Stewardship. Tapos ganun din yung topic. Sabi ko, tamang-tama, parang may panawagan ng Panginoon. Tamang-tama kasi pagkasabado, stewardship emphasis yung inano ni Pastor Jerry. Tapos doon yung binanggit yung combined offering plan. So, nag-commit ulit ako sa panawagan. 20%. Kasi nga, sa appeal nga na, napaka-grateful ko dahil ang Panginoon ay pinagaling ako. Kasi po, mga months ng March, April talagang akala ko ay mamamatay na. Kasi yan yung sa condition ko. Kinumit ko na yung sarili ko, nagpa-anoint na po ako. Parang feeling ko nasa deathbed na. So, dahil pinagaling ako ng Panginoon, yung aking gratitude sa Kanya ay gano'n na lang. Sabi ko, sige, mag-commit ako. Pero sabi ko, Panginoon, mahirap ito. Mahirap. Pero, inayaan ko po sa inyo. Bahala na po kayo. Yan. So, from that time on, na ulit ako, bibigay na ulit ako ng regular and systematic. And, nakalimutan ko na naman after 1 or 2 months, nag-stop na naman ako sa aking commitment. Mabilis pa ako makalimutan. Tapos, ayun na naman, naranasan ko na naman yung bigat sa financial. And then, sabi ko, nung December, ito nga, nakikinig, nakaka-join ako sa God First. May God First Morning ba na? Or yung, yata yun, yung 40 Days of Prayer yata yun. Ay, nabuhay na naman yung aking commitment. Nabuhay na naman. So, nag-start na ulit ako. Sabi ko, parang nakikibargain ako sa Panginoon. Panginoon, pwede bang kalahati na lang ng aking commitment dati na 20%, pwede bang 10% na lang?
Tapos, basta ang Panginoon, lagi siyang gumagamit ng mga paraan para bumalik ka dun sa iyong vow, sa iyong kinumit. Talaga pong mararanasan natin, ako personal, na may mga struggles talaga na ibibigay yung kaaway para hindi mo matupad yung iyong ipinangako. Dun sa part ko yun. Tapos ito, yun nga, naririnig ko yung ganyan, nare-remind. Tapos balik ulit. At sa ngayon po, I am praying na masunod ko, magawa ko yung aking commitment sa Panginoon. Dahil siya naman talaga ang source ng lahat ng meron tayo. Maging health man yan, lahat ng mga blessings ay dahil sa Panginoon. Ayun po, I pray na sa Kabiyaw po ay pina-approve kasi ako po yung present clerk. Pina-approve ko po na as a church ay i-adapt namin yung COP. So yun, I am praying na marami pa po mga kapatiran sa amin sa iglesia ang mag-participate, mag-join talaga dito sa COP. At isa pa pala, dito kapag ako ay nagsusungit-sungit o kaya nagninega, ayan, naalala ko na itong nagsi-COP ako tapos ganito yung aking. So talagang marami pang struggle habang naghihintay sa Panginoon. At sinasabi nga lagi dito sa COP, diba, na COP ay character development din. So yun, praying na that God will continue to sustain me at maging faithful dito sa COP at ganun yung ating mga kapatid. Yun lang po. Thank you. Wow, purihin ang Panginoon kay Sister Lovejoy Diwa, ang ating pong kaibigan na nagtapat sa ating pong Panginoon. At sabi nga kaibigang Lovejoy Diwa, sabi nga ng Panginoon ay hindi naman niya titingnan ang ating pagdapa. Sabi nga ni Solomon, Haring Solomon, ang mga banal ng Diyos ay 7 beses nadadapa. Minsan kaibigan, tayo ho'y nadadapa sa ating pong COP, sa ating commitment sa Panginoon. Pero titingnan naman ng Panginoon kung paano tayo bumangon. Tayo ho ay babangon lang din. Thank you so much na napakaganda ho ng iyong karanasan. At siyempre, pinupuri natin ang Panginoon sa patuloy na pagbigay sa iyo ng kalakasan, determinasyon na iyong tuparin ang iyong pinangako din sa ating Panginoon. Sa kadila na ng Panginoon din, nangako sa atin at kailanman ang kanyang pangako ay hindi nagmamaliw. Thank you so much, Lovejoy Diwa, sa iyong napakagandang reflection. Sabi nga ho din ng ating pong mahal na Pangulo, nagbigay ho siya ng in connection doon po sa testimony ni Sister Lovejoy Diwa. Sabi niya sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4, kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban ng pagtupad sapagkat siya ay walang kasiyahan sa mga hangal. Tuparin mo ang iyong sana yon. Okay, biglang nawala. Okay, ulitin ho natin. Okay. Ulitin ko. Kapag ikaw ay gumawa ng isang panata sa Panginoon mong Diyos, huwag kang magiging mabagal sa pagbabayad nito. Ibang version, sapagkat tiyak na hihingin sa iyo ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay magkakasala. Ngunit kung iwasan mong gumawa ng panata, ito ay hindi magiging kasalanan sa iyo. Maingat mong isasagawa ang lumabas sa iyong mga labi. Iyon ayon sa iyong kusang loob na ipinanata sa Panginoon mong Diyos na ipinangako ng iyong bibig. Wow, napakaganda ho.
ang reflection ng ating pong Pangulo. Ayun, Deuteronomy chapter 21, verse 21 hanggang 23, ang karagdagan niya ho, kaya pala nawala. Deuteronomy. At sangayon ho sa Ecclesiastes in connection sa kanina na binasa natin, kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban ng pagtupad sapagkat siya'y walang kasiyahan sa mga hangal. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Mas mabuti pa na hindi ka gumawa ng panata kaysa ikaw ay gumawa ng panata at hindi tumutupad o tumupa. Okay? So yun po ay napakagandang reflection ho ng ating pong Pangulo sa pamagitan po ng Biblia, no? At yun kaibigan, totoo yun na talagang sa ating pong pangako sa Panginoon o panata sa Panginoon ay dapat ho natin tuparin. Kasi ang Panginoon hindi naman nagbibiro ho sa atin. Tinutupad naman noon niya. Sa ngayon nga ng ating pong lesson this quarter or this week, kaibigan, ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang ating pong Panginoon. Kaya tayo, kaibigan, ay magbigay ng ating pong mga panata sa Panginoon. At kung sakali man na medyo nagmintis tayo, hingin natin ang kapatawaran sa ating Panginoon at tulungan tayo kagaya kay kaibigang Lovejoy Diwa na siya ay pa rin nagpatuloy sa kanyang panata sa ating pong Panginoon na inuna niya ang Panginoon sa pamagitan ng pagbibigay ng handog at pagsasauli ng ikasampung bahagi. Ayan, ang ating oras ay 5:10 na po ng umaga. Baka mayroon pa pong nais magdagdag ng kanilang mga reflection. Ay mayroon pa po bang nais mag-share ng inyo din pong karanasan sa ating pong Panginoon, sa inyo pong pagtatapat sa ating Panginoon? Mayroon pa po ba na gustong magbahagi kagaya ng ating kaibigang Lovejoy Diwa? Habang kayo ho nagbulay-bulay, kaibigan, isa din sa ating mga karanasan na nakikita sa mga kaibigan natin na medyo nanghina sa pananampalataya. Minsan nakakalungkot na atin pong makita, kaibigan, na yung sa mga nandun, kagaya kay Sister Lovejoy Diwa na nandun na nagpa-anoint na siya. May mga kaibigan tayo minsan na tumatawag ng pastor, nagpapa-anoint. Tapos sabihin, Pastor, panalangin mo na kung ako'y gagaling, ay sisimba na talaga ako, magbalik loob na ako sa Panginoon. Minsan pinagbibigyan yung ganong kahilingan, gumaling. Pero hindi mo naman po nakikita sa simbahan. Kaya pagka ganun ang ating pong panata, kaibigan, na hindi naman natin tinutupad, ay talagang sigurado na ang Panginoon po ay magbigay sa atin ng ating pong pagsusulit o ng pagsusulit sa bawat isa sa atin. Ayun kaibigan, kung wala na kayong mga reflection, tayo po ay dadako na sa pangalawang bahagi. At siyempre, ang mangunguna po sa ating mensahe ngayon, nandiyan na ba si Pastor Dory Malit? Siya po ang mangunguna sa atin na presentation sa God First Morning natin. At pagkatapos niyan, kaibigan, ay dadako din tayo sa prayer harvest 2025 commitment prayer natin. At mangunguna po sa atin, kaibigan, mamaya sa ating pong Acts prayer ang sa adoration at saka confession, kaibigan, ay pangunahan tayo ni Pastor Seth Pablo. At pagkatapos niyan ang Thanksgiving at saka supplication, si Pastor Jofet Piquera manguna. Ang ating pong prayer focus ay si Pastor Benji Pavillar. Yun po ang ating pong prayer focus. So pagkatapos niyan, mamaya ay ang ating pong closing song and then closing prayer po ng ating pong speaker, Pastor Dory Malit. And then outro po natin mamaya, kaibigan. So yun po, atin na ibigay ang pagkakataon sa kay Pastor Dory Malit para po sa kanyang mensahe na inihanda para sa ating lahat. Pastor Dory, pasok. Yes, Pastor Jerry. God first video.
ay God First video po mga kaibigan. Aung Ko, born into a very devout Buddhist family, may seem an unlikely church leader. At the age of 7, he began to suffer from a disease in one of his eyes. Despite his anguish, his parents couldn't afford to take him to a clinic, and the other eye was infected too. Aung Ko's condition worsened until, as a teenager, he became completely blind. After 7th grade, he was unable to continue his studies. Adrift and depressed, Aung Ko saw nothing but emptiness before him and attempted suicide several times. One day, when Aung Ko was almost 30, a Christian evangelist came to his village and talked to people about Jesus' power to lift people out of despair. As a result of the preacher's messages, Aung Ko and his family were baptized into a Christian church. Unable to read, Aung Ko turned to audio sources for information, and that search led him to Adventist World Radio, AWR. He listened to the radio daily, doing his best to capture every detail. As his knowledge about God grew, Aung Ko called his neighbors and formed a small group, which soon began to meet regularly. With his easygoing ways, Aung Ko has become a popular speaker and respected leader. He founded a community service group, the Golden Eagle Handicap Foundation, which helps people in need in and around the community. I am very happy that I have come to know God and the truth of the Sabbath, said Aung Ko. Without the message that the radio taught me, my life would make no sense. The Adventist World Radio, AWR, currently broadcasts in over 100 languages and has led thousands of people to understand and accept the distinctive truths for this time. Every time you distribute your regular offering as suggested by the Combined Offering Plan, 20% of your offering goes to the World Mission Fund, which helps to support different missionary agencies like the Adventist World Radio. But if in addition to that you are impressed by God to send a special offering to the AWR, you may access awr.org/support/donate and make your donation. As we return our tithe and offerings, may we put our desires last and God first. Ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay, may kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga Maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka. Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman na mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay. Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR. Ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon. Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos. Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan.
Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos. Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw. Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar at hindi dapat ibinibigay ang pinakaimportante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 na buwan ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan, matapos masaksihan ng mga maasayang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Unyon, si Pastor Godwin Lecundayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 na buwan, ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham. Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio. Kinikilala ni Abraham na naging daan ng AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismuhan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio. Ayun, maraming salamat sa napakaganda hong patutuho through Adventist World Radio. At atin na pong ibigay kay Pastor Dory Malet ang mensahe sa umagang ito at ikukorek ko lang ho yung ating pong Thanksgiving and Supplication. Hindi po si Pastor Jopit Piquero po, hindi Pastor Jopit Bernabe po ang mauna sa ating supplication and Thanksgiving po. Okay, Pastor Dory, pasok. Okay po, magandang umaga sa ating lahat po. God first morning. God first morning po. Good first morning. Aking topic po sa oras nito ay ang pamagat, for rich and poor. So, sabi po ay para sa mga mayaman at mahirap ng sistema, sa Biblia, na mga ikapo at mga pag-aalay, ang pagmahalagang banayad ng iba't ibang tao ay siyempre malaki at ang pagkakaiba dahil ang mga ito ay proportion sa kita. Sa mahirap ng tao at ikapo at magiging isang maliit na halaga. At ang kaniyang regalo ay magiging ayon sa kanyang kakayahan. Ngunit hindi ang kadakilaan ng kaloob na ginagawang patanggap-tanggap. Sa Diyos ang handog. Ito ay layunin ng puso, ang diwa, papasalamat, pagmamahal at pinapahayag nito. Huwag hayaang madama ng mga mahirap na ang kanilang mga regalo ay napakaliit na hindi karapat-dapat na mapansin. Hayaang magbigay sila ayon sa kanilang kakayahan. Sa pakiramdam na nila ay mga lingkod ng Diyos at tatanggapin niya ang kanilang handog. Sa mga payo, sa pangasiwa, ang sinumang pinagkatiwalaan ng Diyos ng malaking kapital ay hindi kung mahal niya at matatakot siya sa Diyos at magiging isang pasanin upang matugunan ang mga hinihingi ng
naliliwanagan ng budhi ayon sa pag-aangkin ng Diyos. Ang mayayaman ay natukso na nagpakasawa sa pagkamakasarili at kasakiman. At ipagkait sa Panginoon ang kanyang sarili, ngunit ang tapat sa Diyos kapag tinukso ay sasagot kay Satanas. Nasusulat, magnanakaw ba ang tao sa Diyos? Ano ang pakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawala ang kanyang sariling kaluluwa? O ano ang mabibigay ng tao na kapalit ng kanyang kaluluwa? Ang mensahe po dito, mga kapatid, kaibigan, una po, kung atin pong bigyan ng pagdidiin, ang mahihirap at magbalik ng ikasampung bahagi at handog ayon sa pagpapala ng Diyos sa kanila, ngunit maliit nito, kundi sa laki ng puso sa pagmamahal sa gawain ng Diyos. Pangalawa, ang mga mayayaman o middle class ay magbabalik ng ikasampung handog, kapo o handog ayon sa pagpapala ng Diyos sa kanila, kundi minsan maliit ang puso, nahihinayang at natutukso sa dami ng pera o tinatangkilik. Pangatlo, kung maliit ang iyong pagpapala, maliit din ang iyong pasanin, pero nagbabalik ng masayang pusong handog sa Diyos. Pangapat, kung malaki ang iyong pagpapala, ay malaki din ang iyong pasaning ikasampung bahagi at handog sa Diyos. At mula doon, ikaw ay susubukan kung tapat ka sa Diyos o hindi. Panglima, kung ang tao ay magiging kontento ayon sa kanyang pagpapalang tinatanggap, wala na sanang malulungkot at masayang mag-ikapo o maghandog ayon sa kanyang tinatanggap na pagpapala mula sa Diyos. At sa kadahilanan, sa laki ng pangailangan ng tao at nakalimutan niya, may kahati pala siya kundi ang Diyos. Ang awit nagsasabi, may kahati pala ako sa puso. Yan pala pinagpad sa hangin. So ito po ang aking pagdidiin sa reflection sa mensahe ng mga mayayaman at mahihirap. Sila po ay pinagpala ng Panginoon. At yun din ang sukli. Hindi po tayo nagbibigay o nagbabalik para tayo ay pagpalain o pasaganahan, kundi mahal natin ang Panginoong Diyos. Ang kasunod noon ay mga pagpapala, material, spiritual, ipagkaloob sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon sa umagang ito. Amen. Maraming salamat, Pastor Doris, sa napakagandang mensahe na ating napakinggan. At talagang ang Panginoon ho ay patuloy na magpala sa bawat isa sa atin. Sabi nga ho dito, may quotation po na ibinahagi, it is not the greatness of the gift that makes the offering acceptable to God. Sana. It is the purpose of the heart, the spirit of gratitude and love that it expresses. Counsels on stewardship. So, yun kaibigan,
tayo na ho ay dadako sa ating pong Acts prayer. Ano ho, pangunahan ho tayo ni Pastor Seth Pablo sa adoration, and then sa adoration and then confession, at thanksgiving po natin kaibigan ay si Pastor Jofet Bernabe, hindi Jofet Piquera, Pastor Jofet Bernabe. So isama ho natin mamaya sa Thanksgiving ang Thanksgiving prayer ni Pastor Ernie Maren sa success ng pagka-opera sa kanya hong mahal na asawa kay Ma'am Irene Maren. Ano ho? So yun po, siyempre panalangin pa rin ho niya ang fast recovery and healing. Ayun. So yun po ang ating nakikita dito. Amen mga kapatid. At kinat ko na para makapag-reflect tayo. Ano po? Actually maganda yung lesson, ano? Maganda yung lesson, ano? At ganito ang sinasabi sa lesson. Ay para to sa poor, for the rich and for the poor pa. Walang pinipili, ano? Mahirap man o mayaman. Ang sistema daw ng pag-iikapo at pagta-tithes ay ang pag-o-offering sa Bible ay magkakaiba ang value batay sa kinikita ng tao, ano po. Pero para daw sa mga mahihirap, yung kanilang ibinibigay ay maaaring maliit. Ngunit pinapahalagan ito ng Diyos. Ano, maliit man yung ating ibigay, pinapahalagan daw ito ng Diyos. Kung ibinibigay ito ng may taos-pusong pasasalamat, ano po, maliit man yan o malaki, basta't ibinigay mo ng may taos-pusong pasasalamat, yan ay mahalaga sa Diyos. Ano? Yung mayaman naman daw, ito naman yung mayaman, bagaman pinagkalooban ng higit, maraming blessing, maaaring magkaroon ng tukso sa pagiging makasarili. Totoo ito mga kapatid. Ano? Mayaman ako, halimbawa, marami akong blessing, pero konti lang yung binibigay ko. Yun yung tukso ng pagiging selfishness. Ano po? So, ngunit ang mga tapat sa Diyos ay tutugon sa tukso at igagalang ang kanilang mga pananagutan, na naunawaan ng material na yaman ay hindi dapat ipalit sa kaluluwa. Mga kapatid, ano? Yung mga tapat sa Diyos ng mga mayayaman, lalabanan yung tukso na yan at pipiliin ng Panginoon, kasi para sa kanila ang material na yaman ay hindi dapat ipalit sa kaluluwa, dahil mga material na yaman ay lumilipas yan mga kapatid, ngunit ang kaluluwa ay eternal. 3 puntos pa gusto ko idagdag. Ano? Generosity is about the heart and not the amount. Yun daw pagiging generous mo, generosity, tungkol sa puso, hindi sa pera, no? Hindi sa kung gaano kalaki. Ngayon, magbigay ka ng maliit, okay naman, masaya ka naman, di ba? Ganun yung karamihan sinasabi ng mga tao. Yes, oo. Pero tingnan niyo susunod, maganda. Pero may kadamutan tayo nun, ano po, sa kadami na binigay siya ng Panginoon, konti ibalik mo sa kanya. Paano ka magiging channels of blessing yan, mga kapatid? Ano? Sabi dito, ang generosity ay nakasalalay sa puso, hindi sa halaga. Binigyan din ng talatang ito na ang halaga ng offering ay hindi nasusukat sa laki nito, kundi sa puso na nag-aalay. Ayan, ano? Ano ba yung ating motibo, bakit natin in-offer yun? Ano? Kahit mahirap o mayaman, ang mahalaga ay taos-pusong pasasalamat at pagmamahal sa Diyos. Taos-pusong pasasalamat sa Diyos. Paano pag kaunti lang yung binigay mo? Taos-puso ba yan, mga kapatid? Baka naman hindi, ano? Masyado tayong kuripot, masyado tayong madamot pag gano'n, ano? Kahit mahirap mo na mayaman, ito ay paalala ng higit na pinahalaga ng Diyos ang intensyon kaysa sa material na bagay. Yun, mas pinapahalaga ng Diyos yung intensyon natin sa pagbibigay. Hindi yung material na yaman. Hindi baliwala yung ano na yan sa Diyos, yung amount. Yung intensyon mo. Gusto mo makatulong sa gawain? Gusto mo bang gusto mong mas lalo kang pinagpala? Kagaya nung kanina sa God First video, sabi ng babae, gusto raw mag-ikapo ng 2 lalaki kasi daw gusto nilang mas lalong pagpalain. Although, totoo yun, pero mali yung intention, ano? Dapat gusto ko magpalit ng ikapo sa Panginoon.
dahil ito ay nararapat, dahil ito ay sa Kanya talaga. Yun dapat ang ating iniisip, hindi yung pagpapalain tayo. Yung pagpapala ng Panginoon, matik na po yan darating talaga. Point number 2, pagiging tapat sa Diyos. Pagiging tapat sa Diyos sa yaman. Ito, sabi dito ay faithfulness to God in wealth. Mas maganda pa sa English, madaling maintindihan. So, pagiging tapat daw tayo sa ating mga possession natin kung anong meron tayo. Ang mga mayaman ay maaaring matutukso sa pagiging makasarili at kasakiman. Ngunit ang tunay na katapatan sa Diyos ay nangahulugang pagbibigay ng nararapat sa Kanya. Ano man ang ating yaman, yan, ipinapakita nito na hindi tayo dapat magpasakop sa pera. Sa halip ang ating relasyon sa Diyos ang dapat magtakda kung paano natin pamamahalaan ang mga yaman, mga kapatid. So yan, hayaan natin na huwag tayong maging makasarili at maging sakim. Ay hayaan natin Diyos ay dapat na magtakda kung paano natin pamahalaan natin yaman. Pag ang Panginoon, pag ang Diyos ang hinayaan natin magtakda kung paano natin pangangalagaan yung ating yaman, that means we are trusting God. Nagtitiwala tayo sa Kanya. At sigurado ko na hindi tayo magiging madamot pagka ganito. At number 3 ay the importance of stewardship, ang kahalagahan ng pagiging katiwala. Binigyan din ng talata ang mga mahihirap at mayayaman ay may pananagutan. Meron pala tayong pananagutan na na paglingkuran ng Diyos gamit ang ating mga yaman, mga kapatid. Ayon sa kanilang kakayahan, sabi. Ang pamamahala ng mga bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin ay isang paraan ng pangaral sa Kanya, na parangal sa Kanya. Yung pala, pag tayo ay nagkakaloob, kung paano natin pinamahalaan yung ating wealth o ating yaman o ating possession, ito pala ay pamamaraan ng pagpaparangal sa Diyos. So kung tayo ay madamot, di natin siya pinaparangalan, mga kapatid. Kabaligtaran naman ito, pag tayo generous na gawain, pinaparangalan natin ng Diyos. Kasi pagka tayo baka naman gusto natin pangaralan yung ating sarili, wag ganun, mga kapatid. Ito raw ay nagpapaalala sa atin na ang material na yaman ay pansamantala lamang at ang ating kaluluwa ay walang hanggan. So yan ang lesson natin sa mga ganito, tunay na magandang lesson. At sana naman ay lahat tayo naunawaan natin yan. So huwag tayong maging madamot, mga kapatid, para tayo patuloy maging channel of blessing. So yan, happy God First Morning din po, Kuya Sunny. Tayo mananalangin, mga kapatid. Masarap ang pakiramdam pag nagbigay ng taos puso kahit na ano pang bagay. Tama po, Ate Rebe. Tama. Offer our heart to Jesus at siya na ang gagawa sa buhay natin sa pagbibigay. Praise the Lord, Ate Milen. Totoo yan, po. Sabi ko nga, paulit-ulit ko yan binabanggit. Unahin ang puso, hindi ang bulsa, mga kapatid. Magkakasala at magkakamali tayo kapag inuna natin ang ating bulsa. Kaya sabi ko nga, lagi kong inaano yung stewardship education. Pagkatapos namin sa mga church leaders, susunod ko yung mga care group. Ako na yung mangungunahan po para patuloy tayo ma-educate. Importante kasi education, hindi natin pwedeng skip yun. Doon talaga magsisimula sa education. Ngayon, ang pagdidesisyon ng tao pagkatapos ng education, nasa sa kanila na. Hindi natin sila pipilitin. Kasi kung ayaw nila, wala. At least nagawa mo yung part mo, na-educate mo sila, di ba? Tama po, ate, ang pagiging katiwala ay hindi palakihan ng pagbibigay, kundi yung kung anong laman ng iyong puso. Praise the Lord, po. Totoo yan, Totoo yan. Hindi yan palakihan. Kung malaki nga, gusto mo na araw-araw, gusto mo naman, parang tinataas mo naman sarili ko, yes, malaki yung binigay ko, Huwag ganun. Huwag ganun, mga kapatid, Yes, naging tapat ako sa Diyos. Praise the Lord, ganun. Diba? Yan nga, sabi nga, pagtatapat at pag-ibig sa Diyos at kapwa natin, ito ay palalayain sa lahat ng pangit na karakter. Grabe, Yan ang tunay, po. Yung naranasan ko yan, kasi pagka talaga nakasama mo si Jesus araw-araw sa buhay mo,
mawawala yung pangit mong karakter, maiiwasan mo yan. Ano? Yes po, unahin natin ang puso, di ang bulsa. Yan. Yan, ano po. Unahin nyo ang inyong puso na isuko. Pag sinabing puso ang inyong sinuko, dapat makikita sa inyong buhay. Paano? Lagi na kayo nagwo-worship sa bahay. Lagi na kayong makatid ng devotion sa umaga. O kaya kung hindi mo kayo makatid ng live sa family niya, nagwo-worship kayo. Lagi na kayong makatid sa church. Midweek, Vesper, Sabbath School, Divine, AY program. Hindi kayo nalilate sa church. Diba? Yun ang tunay na naisuko mo yung puso sa Kanya. Sumasama kayo sa mga crusades, evangelism, yan. Ayan, ano po. Yan ang tunay na ang puso mo ay sinuko mo sa Panginoon. Yan ang tunay, ano po. Hindi ka na tumatanggi sa part. Bagkus masaya ka pa na tumatanggap ng mga part. O, diba? Ganun po, ano? At yan ang hindi magagawa ng mabilis, sabi ko nga. Hindi yan natin magagawa ng mabilis, ano? Yes, madaling sabihin. Yun ang mabilis. Madaling sabihin. Pero pag ginawa natin, yung dahan-dahan lang, ano? Hindi rin naman ako hindi ko naman nagawa yan ng mabilis, mga kapatid. Although nandun ako sa stage na yung yung mga sinabi ko na yun ay nagagawa ko na sa panahon ngayon, ano? Pero hindi ko yan nagawa ng mabilis, matagal din, ano po. Matagal din, pero kailangan talaga makilala mo ang gusto ang Panginoon para magawa mo yung mga ganyan. Kasi makikita mo yung kabutihan niya sa'yo. Sabi ko nga, para buti na lang nagkaroon ako ng chance na magbago, mga kapatid. Buti na lang, ano? Mabuti pa rin ang Panginoon. Kaya kay buti-buti ng Panginoon, sabi sa awit kanina, no? So, ayan, tayo manalangin, mga kapatid. At patuloy na isama natin ng bawat isa sa panalangin. Meron ba ako nakalimutan? At wala naman siguro. Kung meron ako ma-miss, isasama natin in general na po. Sandali lang, ha. Ayan, let's pray po, mga kapatid. Ulit, 15 to 20 seconds. Ibulong nyo na yung inyong mga pangalan na isasama sa panalangin. At sabay-sabay natin yan bubulong sa Panginoon, ano? At saka ako magsisimula. Let's pray po, mga kapatid. Let's pray po, mga kapatid. Mabanal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa napakagandang umaga na inyo pinagkaloob sa amin. Salamat sa pagkakataon na kami ay muli ninyong tinawag upang makasama namin kayo sa pag-aaral ngayong umaga na ito at kayo din naman sa panalangin. Salamat po sa unang-una sa mga kakaibang paraan na inyong ginagawa. Kagaya kay sa mga unang tao ng Adventist, kay William Miller, doon din naman kay James White, na kung saan patuloy na ginawa nyo siyang inyong disipulo, bagaman sa unang mga pagkakataon ay ayaw niyang seryosohin ng kanyang pagiging Kristiyano. Kaya din naman sa aming lesson ngayon sa pamamagitan ng aming pagsuko na aming puso o dakilang Diyos. Patuloy na aming pasalamat sa inyo na ito ay nai-educate kami sa bawat araw at kami ay patuloy na nauunawaan namin ang kahalagaan ng stewardship sa aming buhay, na ito ay hindi lamang patungkol sa kaperahan o dakilang Diyos. Kami humihingi ng tawad dahil mali ang aming nakasanayan na pakinggan ng mga unang panahon, sapagkat kami nakinig sa mga chismis, hindi sa inyong salita. O ngayon, dakilang Diyos, ay naunawaan namin ito at patuloy na namin na ito ay
nakapagpapabago na aming karakter. Samahan niyo po kami na patuloy na magtagumpay sa paggapi sa mga tukso ng kaaway, at kami ay maging tapat sa iyo sa ano pa mang kalagayan ng aming buhay, dahil kayo ay palaging hindi nabibigo sa inyong mga pangako sa amin. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, narito kami magkakasama ngayon umaga na ito, at lumalapit sa inyo. Meron kaming mga kanya-kanyang prayer request na aming ibinulong laman ng aming puso at isipan sa ngayon. Sabay-sabay po namin itong ibinubulong sa inyo, dakilang Diyos. Ito po inyong dinggin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. Kasama din po namin sa panalangin ang iba pang mga prayer request ng kagalingan sa may mga karamdaman. Si Sister Abel Hermino, si Brother Ramon, patuloy na kalakasan, kalusugan ang aming panalangin sa kanya. Si Nanay Juning Alpindo, at gayon din ang kalusugan patuloy nila Doc Partida, ni Ma'am Carmen, at ang kanilang ministry, ang kanilang pag-travel, at ang kanilang patuloy na pagpapagaling kung sila man ay may karamdaman. Dalangin din po namin si Tatay Divino Alabanza. Ngayon din ay patuloy siyang palakasin sa kanyang araw-araw na pamumuhay, at patuloy na kagalingan namin dalangin sa kanya. Dalangin din po namin patuloy si Sister Estrella Joy Erilia, kung saan siya nagtatrabaho sa malayo. Samahan po siya doon sa araw-araw ang kanyang prayer request na magkaroon na siya ng permanent regular visa, pang sa kanyang pagtira doon ay maging makuha niya mas maraming benefits na makatutulong sa kanilang pamilya. Dalangin din namin si Gerald na gayon din nagtatrabaho sa malayo. Samahan po siya sa kanyang pagdedesisyon sa buhay, sa kanyang pag-iingat sa travel araw-araw. Gayon din naman si Brother Buboy sa kanyang pagtatraining. At dalangin din namin ang Harvest 2025 at ang CLPM admin, patuloy kaming samahan na sila ay magkaroon ng mas malawak na kaisipan na mas mapaganda ang aming mission at ang aming paggawa sa inyong mga bukirin. Dalangin po namin ang patuloy si Pastor Nelvin, si Ma'am Karin sa kanilang bagong nasasakupan. Sila po inyong samahan sa kanilang gawain doon, o dakilang Diyos, patuloy sila maging liwanag sa kanilang nasasakupan. Dalangin din namin patuloy si Sister Ana Rosbel Hermino, si Nanay Sarmiento, gayon din yung kapatiran sa Pantok na gumaling na yung kanyang paa para siya makalakad na. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon kasama namin sa panalangin. Gayon din naman yung mga nakikinig sa background. Ang sambahayan ni si Ate Revi kasama ng buong San Leonardo Church. Gayon din ang mga bagong binyagan, patuloy na maging matatag sa kanilang pananampalataya. Ang sambahayan ni Sister Sweetie kasama na si Sister Hannah. Ang sambahayan ni Ate Milen kasama na yung kanyang mga anak, mga apo. Gayon din si Brother Rudy na siya magpapamedical bukas. Patuloy niya pong samahan siya sa kanyang pagpapaayos ng kanyang mga dapat ayusin sa medical upang siya ay makapasa na. Dalangin din po namin si Ate Mitch, kasama na yung kanyang mga anak, si Megan at si Sean na naiwan sa kanilang bahay sa loob ng 3-4 na araw. Samahan po sila at maging safe sa bawat sandali, at ipagkaloob din naman ang kanilang mga pangailangan. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Shirley Rose Jacinto, ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambahayan ni Sister Zenaida Manarang, kasama na yung kanyang mga anak, mga apo, yung anak niya na nasa Saudi, sa kanyang araw-araw na pagdadrive, samahan po siya, dakilang Diyos. Kaya hindi ang anak niya na si PJ, ipatuloy niyo pong samahan, makita ang liwanag na inyo ibinibigay sa kanila. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Nanay Nerissa, kasama na yung kanyang mga apo, si Veronica, gayon din si Brother Reynaldo Eusebio sa kanyang kagalingan at kalakasan. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang sambahayan ni Sister Vicky Jimenez, bagaman malayo siya sa kanyang pamilya. Dalangin namin na samahan po sila, lalo na yung kanyang asawa, nawa siya ay maging makasama niya sa
pagtitiwala at pagtatapat po sa inyo. Ganyan din ang sambayan ni Sister Teresita Ladia, ang sambayan ni Ma'am Femi kasama ng buong GAES, parents, teachers, pupils, yung mga magka-camping sa kanilang pag-travel ngayon. Ingatan po sila sa daan, makarating sila kalaan ng ligtas o dakilang Diyos, kasama ng mga bata at ang mga teachers. Ganyan din ang sambayan ni Sister Des Flores o dakilang Diyos, samahan po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Patuloy na kalakasan ang aming panalangin para sa kanila. Ganyan din ang sambayan ni Brother Jojo at Sister Janet Katmaitan, kasama na si Migs, at ang kanilang araw-araw na pamumuhay. Doon sa kanila ay palagi niyo po silang ingatan. Ganyan din ang sambayan ni Ate Lorna, Kuya Bobby, ang sambayan ni Sister Helen de la Cruz Malyari, ang sambayan ni Sister Opin Mercado, Sister Banji dyan sa Peñaranda, ang sambayan din ni Sister Gina Olivas, ang sambayan ni Sister Penny Ronas, ang sambayan ni Sister Marlene Garcia, ang sambayan ni Sister Melissa Gamboa, kasama na rin si Nanay Belen, naka-opera lang, ang sambayan ni Sister Juliet Bersibal, ang sambayan ni Kuya Sani Erilia, kasama na yung kanyang mga anak at mga apo, ang sambayan ni Sister Rosel Hernandez o dakilang Diyos. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Kasama namin sa nanalangin ang mga kapatid na nasa background na hindi namin nabanggit. Inyo pong dinggin ang aming kahilingan ayon sa inyong kalooban. Patawad po kung saan kami nasumpungan ng kulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Sino po si Nanay Belen na naoperahan? Belen Kilantang po ba ito? Ba't naoperahan si Nanay Belen? Maaring mali, maaring tama ako. Anyway, ganun pa man, patuloy na kagalingan ng ating panalangin sa Kanya. No? God first morning po sa atin lahat. Salamat sa mga nakinig, sasama sa Prayer Warrior. Salamat po. Salamat din po Sister Senaida sa iyong patuloy na pagbalik. At alam ko ay kaya tayo bumabalik, tayo nabe-bless. Ano? At alam natin na ang Panginoon ay kasama natin sa maghapon. Masarap sa umaga, may devotional and prayer. Ano? Kaya patuloy natin purihin ang Panginoon sa platform na ito. It's a real blessing to all of us. Ano po? Sister Elizabeth Erese. And, praise the Lord po. Hindi ko man kinabanggit kanina. Alam ko ay kasama namin kayo sa prayer. Ano po? Ang oras 5:51. Maaga pa. Pwede pa mag-exercise hanggang magliwanag. Ano po? Hanggang bukas po muli mga kapatid. Salamat sa pakikinig at God first morning po sa atin lahat. Si Nanay Belen Kilantang ano po. Sige po. Sama natin sa panalangin. Ba't kaya na-operahan ano? Sige. Sister Banji, nandito siya. Sister ang pangalan nito, Open. Ayan. Sana mas marami pa, no? Ayan, walking time, the best yan na po, Nanay Nerissa. Pero ako, alam niyo walking time ko, pag may araw na, para yung papawisan kayo, kaysa sa wala. Although maganda yung wala pa, pero mas maganda yung, para 2-in-1. May ka ng sunlight, meron ka pang exercise, di ba? Yan, maganda yung alas 7 na para mainit-init na yung araw, ano? Bawas lamig. Sige po, at hanggang bukas po muli. Masarap magpagkwentuhan sa inyo. Alam ko, busy rin naman kayo maya-maya. Makapag-exercise muna tayo. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.